Anak, hindi naging normal ang iyong pag-iisip. Nakalimutan mo lahat. At mahina ka pa ngayon. Huminahon ka lang at baka mas lalo mo pang masaktan ang sarili mo. Alam ko, Mama. Alam ko yan. Sumigaw si Fernando Jose. Umalis siya dahil galit siya sa akin. Ang anak ko, sa akin lang siya. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Oo, sa'yo siya. Sa'yo talaga. Sa'yo lang ang anak mo. Si Erica. Kasama ni Fernando Jose. Erica, anak ko. Erica. Hindi ko alam, Mama. Ngayon ko lang naalala ko yung nakita ko si Fernando Jose. Sabi niya, meron daw akong kamukha na isang babae. Tapos, gusto niya akong makita palagi. Takot na takot ako noon at hindi ko alam kung bakit ako takot. Pagkatapos ang nangyari, ang alam ko, kasama ko na si Alex noon. Nakatira ko kay Alex at si Alex binigyan niya ako ng bagong pangalan. Oo nga, kumalma ka na muna, anak. Pakiusap. Alam ko, umalis na ako ron. Ayaw ibigay ni Fedra ang bata kay Fernando Jose. At ngayon, si Fedra, si Fernando Jose, ikinasal na sila. May gusto ka bang kainin, mahal ko? Anong oras na? Siyempre kumain na ako. Alam mo ba, mahal? Naisip ko lang naman. Sa tingin mo kaya magbabago ang pakikitungo ni Mama sa atin kung bibigyan natin siya ng isang apo? Ano? Gusto kong hiwalayan ng papa mo. Pero syempre, pipigilan mo siya, Erica. Pasensya na, senyorita. May naghahanap sa inyo. Sino? Gusto ko yung makausap ng lalaki. Hindi mo tinanong kung anong pangalan niya? Wala siyang sinabi pero isa raw siyang pulis. Alam namin lahat ng nangyari, Rosalinda. Galit na galit si Fernando Jose. Inireklamo niya si Fedra at si Alex Durantes. Dahil hindi nila sinabi sa'yo kung sino ka talaga. Fedra, Diyos ko. Ay. Masasaktan mo lang ang sarili mo, anak. Pakiusap, huwag ka munang mag-isip. Huwag kang mag-alala. Kailangan mong magpagaling. Gusto ko lang makita ang anak ko. Siya lang ang gusto ko. Ma, nasa bisig ko lang siya pero hindi ko man lang nalaman yon. Hindi ko man lang alam na siya pala ang anak ko. Sinabi mo bang si Fernando Jose pumunta sa... hindi siya pinapapasok para makita ka. Pumunta siya sa mga pulis. Desperado talaga siya. Hindi siya mapakali. Gusto niyang maghiganti. Mama, tulungan mo ako. Mama, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Mama, tulungan mo ako. Sa wakas, malaya na ako! Nakalabas ka ng kulungan dahil yun sa tulong ni Senyora Valeria Altamirano. Hindi mo man lang ba naisip na pwedeng mapalambot ang anak natin ang puso ni Mama? Huwag ka na mag-isip ng mga bagay na imposible. Huwag mo na ipilit ang gusto mo magkaanak pa tayo, maliwanag. Sangkot ka sa isang kasong hindi pagsasabi ng totoo dahil tinago mo ang tunay na pagkakakilanlan ni Rosalinda Perez. Sinampangan ko ng kaso si Fedra at si Alex Durantes. Sigurado akong sa mga oras na to hawak na sila ng mga pulis ngayon. Huwag kang makialam sa amin ni Rosalinda Durantes. Binabalaan kita. Sang-ayon sa iyo ang batas ngayon. Pero alam mo ba kung nakinino ngayon ang puso ni Rosalinda?